So, update sa garden ng aking panganay. Alaga niya yan eh, Kuya Makan. Ano ba? Garden niya to eh. Yung nakalagay dito dati sa fish, sa bathtub na to ay isdang yung mga koi fish niya. So, wala na po yung mga koi fish na yon. Kaya, inakyat dito sa third floor at ginawa niyang garden pot, malaking pot. Tapos ito, nagtanim na siya ng kamatis. So, hindi ko talaga na video, hindi ko na vlog ang pagtanim nito since nung... Do you have picture on it, MacLeod, since it was still seedlings? No. Meron kang updated nito? No, but there's like one part, like a little part at the edge. Meron kang kunting video. So, isama din sa video dito. So, sa ngayon, ito na siya. Hindi kasi ako madalas umakyat dito. Siya yung masipag umakyat dito sa third floor. So, ngayon, umakyat ako kasi pinapakita niya sa akin yung kanyang tanim. Marami ng bunga yung kanyang kamatis. Bali, tanim niya talaga ito na seeds. Buto talaga ito ng kamatis tinanim niya. Then, he took good care of it. Hanggang sa mamunga, yan. Ganda. Tapos ito pa, meron na naman mga patubo. So, yung anak ko talaga itong panganay, ay, to siya, yung magaan ang kamay niya sa mga tanim, sa pagtatanim. Kinaming kamatis, tuwang-tuwa talaga siya dyan sa kamatis niya. Ang daming bunga. I took Kuya MacLeod. Tapos itong basil niya, yan. Nakailang prune ka na dyan sa basil mo? This one, 3. 3 times ka nag-prune. 4. So, tinanim niya rin to from seeds din niya to tinanim. 4 times. So, mag-update rin tayo sa mga tanim ni nanay. Ito yung garden ni nanay. Marami siyang spring onions. Yan, may kamatis. Yan. Passion fruits ito, yan. Passion fruits. Vine siya. Gagapang to kasi lang wala siya masyadong magapangan. Kaya, I don't know kung makapamunga yung passion fruits na yun. Magandang klaseng passion fruits yan kasi yung kulay purple. So, ganda ko yan ng kamatis mo. Nakapamunga. It's Buyag. like light. Tapos ito, maraming tanim si nanay. May mga oregano. So, yan, okra. Tapos, ito, lemongrass. Yung matagal na rin tong ni nanay. Kalamansi niyang tanim. May mga sili. Talbos ng kamote. Okra. What's that another? Tapos dito, there's another puno ng kalamansi. Marami ng bulaklak. May mga bunga na rin ng kalamansi ni nanay. Ito pa. Yung tuba-tuba. Ito ang adenium. Naghalo na dito yung adenium. Yun. Gustong-gusto ng adenium talaga yung init. Dalawang puno yung adenium ko dito eh. Tapos yung aloe vera. Nagsiksika na yung aloe vera dito. Aloe vera. Ito pa, malaki. Malaking puno ng aloe vera. Katuwa o taba. Taba ng aloe vera. Purya usog. So, ayan. May lemongrass ulit. Tapos, namulaklak na yung ampalaya ni nanay. Actually, naka-harvest na si nanay dito ng 2. Payat lang siya. Wala siya masyadong magapangan. Kasi yan, wala talagang magapangan. Kaya, ganyan. Pero naka-harvest na kami dyan ng 2. So, ginawa naming salad. Ampalaya salad. Kasi organic naman siya. Kaya masarap siya kainin ng salad. Hilaw. Ayan, may mga bunga na rin, meron pa ito mga bunga kahit maliit siya na po na nakapamunga yan. Which one? Tapos yung palmera sa sobrang init yung pichay gusto mo na harvestin yung pichay isabay na pag harvest dyan sa
pag hinarvest mo yung tomato mo, then harvestin na rin natin yung pichay. Yung kangkong, hindi masyado kasi kailangan niya na maraming tubig eh. Meron pa bang seeds na tira doon, nak? Yeah, I think like 3 or 2. Okay. So, when are you going to harvest your tomatoes? Do you want to make it crunchy? Yeah. Okay. So, don't wait for it to be to get so ripe. Kasi, di na yan crunchy pag iprito mo. Meron kasi siyang recipe dyan sa tomatoes. Yung hihiwain niya i-slice, tapos ipiprito niya, i-coat niya muna sa harina na may halong crispy fry. Tapos iprito, masarap siya. It's kinda crispy. Maganda siya pag ganito nga, hindi pa hinog. Pag hinog na malambot. So, maganda yung kaya lutuin dun sa kanyang menu na ipiprito yung kamatis. Yung basil niya, ginagamit niya, yung gumagawa siya ng pesto. Siya rin pesto sauce para sa pasta. So, siya rin talaga nagluluto. Yung anak kong panganay, magaling siya magtanim. Magaan yung kamay niya, buyag sa mga pananim. And then, mahilig din siya magluto. Ito ipopro niya, tapos gagawin niyang pesto sauce. Tapos, yun, magpapabili niya sa akin ng pasta noodles. Kaya gagawin niyang pasta. Sarap naman. So, ayan. So, meron namang konting improvement dito konting progress dito sa garden. Naglagay kami ng sunshade, sun protection yung kulay green, kasama doon sa baba. Ayan, nilagyan namin para yung mga tanim hindi masyadong kawawa pag tanghali. Yan ilagyan namin. So, yung sa garahe, umorder din ako. Same size nito. So, nag-repeat order ako. Nung nakita namin ng hubby ko na okay pala na may ganun doon sa baba. So, nag-order din kami para dito sa taas. Para yung mga halaman, hindi masyadong kawawa. Kasi sobrang init talaga dito sa rooftop. Lalo na yung panganay namin nga, ngayong summer, yung pinagkakaabalahan niya is yung magtanim. So, ayaw niya magpa-enroll yung mga summer class. Ayaw niya. So, yung libangan niya is yun, magtanim. Kahit tanghali, umaakyat yan dito. So, talagang inubliga namin mag-asawa na lagyan ng sunshade sun protection dito. Kasi ayan, nangitim yan siya. Nang wala pa yung sunshade protection, nangitim yan siya sa kakaakyat dito. Kasi sobrang alaga niya yung kanyang tanim, yung kanyang kamatis, yan, kanyang basil. Sobrang alaga niya yan. Kahit ang haling tapat aakyat siya. Tsaka siya lang mismong nagdidilig niyan, hindi yan pinapadiligan niya kay lola niya. So, yung tanim niya, yung kamatis, yung basil, yung pichayo. So, siya talagang magte-take care niyan. Pagising niya sa umaga, pupuntahan niya yan dito. Tapos tanghali, saghapon, talagang alagang-alaga niya. Kaya naglagay talaga kami ng sunshade ultraviolet protection dito. Ayan, maganda naman. Hindi masyadong bilad yung mga tanim. So, ayan po ang view dito mula sa aming rooftop pagtanghali. So, sobrang init, patay na yung ipil-ipil. Ipil-ipil tree yan eh. Tapos, ayan yung mga saging. Tapos, ito yung bayabas namin. So, nakaka-harvest na tayo sa bayabas. Pag tuwing nag-check ako dyan, hindi ako nazizero. Hindi kami nazizero pag nag-check dyan sa bayabas. Laging may bunga yan. Laging may nakukuha kaming hinog. So, ayan mga kapitbahay. May mga saging. Doon naman. Dito naman kinamari. Sa kabila naman to. Dito naman itong aming water tank. In case na sa kabila naman puro ibon naman yung kanilang naglaga dito. May mga doves sila. Ayan o. Ito sa neighbor naman namin to. Yan sa neighbor namin. Ito naman yung mga nakalagay sa kalang rooftop. Mga ibon, mga kalapati. So, ayan po yung garden sa tapat namin. At yan yung sinasabi kong inilagay namin sa may garahe sa baba na ultraviolet protection, yung sunshade. Yan. Yan yun. Diba? Very useful talaga siya kasi nasakop yung buong garahe namin. Less na sa init, tapos less pa sa alikabok. Yan yung garden. Yan. Marami naman magagandang mga tanawin dito sa amin. So, ayan. Yan na yung update sa ating sunshade protection. Tsaka yung sa ating garahe. Yan. Mga ng solar panel. Dito.
So, ayan yung isang sunshade protection. So, again, for watching. Tingnan, sobrang init. Wala akong sunglass. Sobrang init dito sa rooftop. Ayan, yan po yung update sa garden natin dito sa third floor. Bali, garden ito ni nanay at garden ng aking panganay. Nasa background ko yung kamatis. So, ayan. Thank you so much for watching and happy have a nice day sa ating lahat all around around the world na mga kaibigan, mga panood ng aking videos. Thank you so much for always watching and sa inyong support, and God bless everyone. So, pag papasok naman tayo pasok na tayo dito sa loob. Yan. Ilalak na natin. Ilalak. Tapos, pag papasok tayo dito pababa ng hagdan, mayroon ng sensored bulb. So, automatic na siyang mag-iilaw. Kasi usually, pag galing tayo sa labas, parang ang dilim sa loob. Pag galing tayo sa init, pag sobrang init, so, parang madilim ang paningin natin dito sa labas. So, ito, naglagay na ng sensor, o automatic sensor bulb dito sa asawa ko para pag once makasense ng tao or makasense siya, so automatic siyang iilaw at hindi na delikado dito sa hagdan. Kasi pag galing tayo sa labas, galing sa arawan, parang ang dilim sa paningin, madilim, kaya delikado ito sa hagdan kung walang ilaw. Kaya malaking tulong yung sensored bulb na nilagay dyan. At saka sa gabi, may solar light din pong nilagay dito ang aking asawa. Para laging naka-on na ito. Kasi pagdating ng 6 PM, itong solar light ay automatic na po yung umiilaw. Basta lagi lang siyang nakaset sa kanyang remote na nakauto. Pag nakauto yan, so pagdating ng 6 PM, automatic nag-iilaw yan. So, palagi na may ilaw dito sa ating hagdan. Kasi si anak ko, mula nung nag-aalaga siya, nag-garden siya ngayon itong summer vacation, ay talagang kahit gabi, umaakyat siya. So, madilim, kaya kailangan may ilaw dyan palagi para safe sa hagdan. So, ayan po guys. Thank you po for watching sa aking vlog for today. In-update ko lang po kayo. Ayan. Thank you so much. And God bless everyone. Hello everyone! Ayan, hinarvest ni panganay ko yung ganyang tomato. Hindi ko na videohan dahil hinarvest niya siya mag-isa, nag-harvest doon sa taas. Hindi ko nasamahan. Kaya yan, dito ko na lang siya bibidyohan. So, gusto niya kasi ganito, crunchy pa, kasi gusto niya daw itong i-mix sa salad. At saka yung ipiprito yung kamatis, i-slice ng manipis, tapos i-coat ng flour at saka crispy fry, tapos ipa-fried niya. Yun, ganito ang gusto niya. Kaya hinarvest na niya ng green pa. Galing ng anak ko, no? Ang daming bunga. Isang puno lang po ito. Isang puno lang.